Hi guys, welcome back. Once again, advice for this is makikilala nyo ang mga tunay na propeta sa kanilang maling gawa. Ganito po yan eh. Siyempre, kunyari, nag-aayuno sila, na lagi silang nasa simbahan. Pero yung mga gawa naman nila, yung in front lang ba na ganun na dapat nilang gawin bilang pare. Pero, o bilang prophets, tigapag-advise, tiga-preach ng mga words wisdom of God, siyempre, pag nakatalikod na sila, ang mga gawa naman nila ay mali-mali. Kumbaga sabi nga ng Diyos sa Bible, igalang mo ang iyong ama't ina. Tulungan mo sila kapag ikaw ay malaki na. Gabayan at patnubayan, respetuhin mo sila at tulungan financially. Pero ang tinuturo ng mga huwad na prophets ay wag na silang tulungan. Bagkos ihandog na lang nila ang tulong para sa simbahan. Mali po yun. Dapat po kung tutulong tayo sa magulang natin direkta. Nakikita yan ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Bukod sa pagtulong mo sa simbahan, ay kasi nga nalalason ka ng mga pare minsan mga pastor, naliligaw tayo minsan. Akala mo na okay na hindi na tumulong sa magulang o respeto, pero mali po yun. Ang pagtuturo nila minsan at pagliligaw sa atin ng mga taong nakasubaybay, sa kanila follow, tapos yun pala naliligaw na rin tayo, dadala na tayo sa kanilang magagandang salita, pero ang mga gawa naman nila ay mali. Dapat po kapag tayo ay nagpa-follow, observe tayo kung tama ba yung ginagawa nila at tinuturo nila para sa atin. Kung tama naman, isundin natin at mag-follow tayo. Pero pag hindi naman, di imuwas na tayo at huwag na tayong sumunod sa kanila at magbago na tayo ng ating relihiyon. Kung alam natin, nakikita natin na hindi naman tama yung mga ginagawa nila. Kumbaga, yun na mga salita, batay pa rin po sa ating paniniwala sa Bible. Dapat po, minsan nakikinig rin po tayo ng mga galing po sa Bible, nagbabasa tayo, mga preacher na talagang Christian po talaga, na walang halong pagkukunwari, na sa in front lang pala magaling, pero in the nakatalikod na natin na hindi na sila makapagpahayag na yung turo nila ay mali-mali na pala. Kaya naliligaw ang makaramihan sa atin mga tao na manalig sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Minsan kasi mga tinuturo nila ay mali-mali na, naliligaw na yung karamihan. Akala mo ganun yung turo, hindi naman pala, mali pala yun. Marami isinulat sa Bible na dapat natin sundin, hindi sinusunod ng mga tao. Akala nila dapat tayong bago kumain, yun, daw muna, hugas-hugas daw muna ng kamay para malinis ang kakainin. Pero ang ginagawa naman, 'di ba? Mas kasuklam-suklam pa, 'di ba? Sabi nga, linisin mo muna ang loob ng katawan mo bago ka maglinis ng kamay mo at bibig mo at paa mo. Gumawa ka daw ng kabutihan, sabi ng Diyos anak. Gumawa ka ng kabutihan, linisin mo yung puso't isipan mo na gumawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Iyon pagtulong mo, pagrespeto mo sa kapwa mo. Pag may humihingi sa'yo, bigyan mo. Pag may nangungutang sa'yo, huwag mo patubuan. Kapag may lumalapit, nakikita ka na alam mo na walang capacity na makumita ng pera o di tulungan natin, di ba? Kung meron naman tayo, yun sapat lang na kaya natin itulong sa kapwa-tao natin. Huwag naman yung lahat ibigay natin. Kaya ikaw bilang isang mabuting tao, maging observer ka rin sa mga preacher mo o nagsasalita ng mga word wisdom of God na alam mo na hindi ka ililigaw. Kaya ikaw habang maaga pa, habang may panahon ka pa, kung ikaw ngayon nanonood sa akin, magbago na po tayo para sama-sama tayong mapunta sa paraiso na kasama ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kaya hanggang dito lang pa aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.